kung hindi anak tayo ng Diyos Ama at kapatid ng ating Panginoong Hesus. Mas lumawak yung pamilya. Kaya rin naman siya tinawag na Katoliko na Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Katoliko or Catholic is the universality, no? Pangkalahatan. Hindi lamang Katoliko ka sa Pilipinas at sa ibang bansa, hindi na. Lahat ng mga Katoliko sa buong mundo, no, ay nararanasan yung pagiging magkapatid kay Kristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Noon na may maraming tao nakaupo pa sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina at mga kapatid, ipinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid. Sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama po nating mga kapwa-deboto na nagsisimba through online sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesus Nazareno ay sumainyo po saan mang dako kayo ng Pilipinas o saang dako man kayo ng mundo. Tayo mga Pilipino, napakahilig natin na kapag ka may bagong kakilala, pipilitin at pipilitin natin na magkaroon ng koneksyon. Ikaw pa si taga ganito ka? Si taga ganito. Kilala mo ba si ganito? Di ba? Parang Pilipino, no? Talagang naghahanap ng kakoneksyon, Lalo kapag ka nalaman na kamag-anak ko, kaibigan mo, o kamag-anak mo ay kamag-anak ko rin, yan na, no? Masayang-masaya tayo, no? Pag sikat yung isang tao, nais natin na tayo ay konektado. Pero pag nalaman naman natin na isang mandarambong, masama ang ugali, kung maitakwil naman natin at maitatwa, hindi. Magkaapelyido kayo eh. Hindi ko siya kilala. Yung mga ganon, Well, nakakalungkot man isipin pero ang nangyayari sa pagiging pamilya ng isang Pilipino, ay nagiging eksklusibo ang pamilya. Kapag mabuti, kamag-anak ko yan. Pero kapag masamang tao, hindi ko kilala yan. Wala akong kaugnayan dyan. Mga kapatid, ngayon sa ating ebanghelyo, tila baga itinatwa ni Jesus ang kanyang ina at mga kapatid sa unang dinig, ng mga salitang ito ng ating ebanghelyo. Sa kanyang tugon, ang sabi ay, "Ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid." Ano bang ibig iparating sa atin ni Jesus? Lalo na sa pagpapatibay natin ng ating pag-unawa sa kung ano nga ba ang tunay na pamilya. Una, pinagtitibay ni Jesus ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa nakagisnan nating pamilya o yung ating mga blood relatives, yung mga kadugo, kundi ang mas malawak na pamilya kung saan tayong lahat ay magkakapatid kay Kristo sa iisang Ama. Tama nga naman, dahil sa ating pagkakabinyag bilang mga Katolikong Kristiyano, tayo ay naging magkakapatid kay Kristo. Hindi na lamang tayo anak ng mga magulang natin, kung hindi anak tayo ng Diyos Ama at kapatid ng ating Panginoong Hesus. Mas lumawak yung pamilya. Kaya rin naman siya tinawag na Katoliko na Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Katoliko or Catholic is the universality, pangkalahatan. Hindi lamang Katoliko ka sa Pilipinas at sa ibang bansa, hindi na. Lahat ng mga Katoliko sa buong mundo,
no, ay nararanasan yung pagiging magkapatid kay Kristo. No? Kaya tayo tinawag na mga Katoliko. Pangalawa, no, ang matibay at malalim na pakikipag-ugnayan ay nilalagpasan pa ang pagiging magkadugo. Hindi lang dahil hindi kayo magkadugo, hindi mo na pagmamalasakitan o gagawa ng mabuti. Ang gagawan mo lang ng mabuti, yung kamag-anak mo, ay parang hindi naman po yata tama, hindi ba? Pagiging magkababayan, magkababayan kami niyan. O kaya tutulungan ko yan. O kaya magkalipi kami niyan. No? Parehas kaming Pilipino. Pero kapag ka ibang nationality na, hindi na natin tutulungan. No? Ganun ba yon? Nilalagpasan nito yung pagiging magkadugo, magkababayan o magkakalipi sapagkat ang pagiging magkakapatid, no, ay walang pinipili na pagkakataon o sitwasyon. Pangatlo, wala nang iba pang mas makapagpapasaya sa Diyos kung hindi ang makita niya tayong mga anak niya na nagkakaisa at nagmamahalan. Kinakalinga ang bawat isa sapagkat ito ay patunay, no, hindi lamang ng pagkakakilanlan natin bilang mga anak, kung hindi pagkakakilanlan ng Diyos na hindi makasarili. Hindi ba? Pag nakikita sa mga anak, no, yung ugali ay manang-mana sa tatay, manang-mana sa nanay. Ganon din naman kung isinasabuhay natin yung mga salita at turo ng ating Panginoong Hesus, ano, nagiging salamin din tayo ng pagkakakilala ng ibang tao sa kung sino ang Diyos. Panghuli, no, tinutularan natin si Jesus, ang ating pong Jesus Nazareno, ng husto kapag minamahal at kinakalinga natin ang bawat isa. At yan siguro ang pinakamagandang paalala sa atin bilang mga deboto ng pong Jesus Nazareno. Pag tinutularan natin si Jesus na ating pinagdidebosyonan, no, ay nakikita yung pagiging mga anak ng Diyos natin. Nakikita yung pagiging mga deboto, tagasunod natin kay Kristo. Mga minamahal kong kapatid, yan yung hamon sa atin, ano? Ngayong araw na ito, hindi lamang maging parte ng isang pamilya, kung hindi maging parte ng pamilya ng Diyos sa pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa tulad ni Jesus. Tandaan po natin, hindi tayo tao kung hindi tayo marunong makipag-ugnayan. At hindi tayo Kristiyano, hindi tayo mga Katoliko, kung hindi tayo marunong makipagkapwa-tao.